Lord, sabi ko, ikaw nang bahala sa akin, wala akong trabaho. Alam mo na full-timer ako sa gawain, mga mister ko lang ang nagtatrabaho. So, wala na siya. So, saan ako kukuha? Alam niyo po, dahil nga po, season siya, walang office, wala talaga as in. So, 4 na araw nang namin siya binurol. Kailangan, within 4 days, babayaran ko po ang lahat ng babayarin. So, alam niyo po, yung sa, sa funeral po, ang laking grabing biyaya. Mula sa 80,000, naging 40, naging 36 na lang po siya. Tapos pangalawa po, sabi ko, Lord, namatay po siya ng Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Lord, wala pa akong hawak na pera. Sabi ko, Lord, nagtitiwala pa rin ako dahil alam ko, ikaw ang Diyos ko na pinaglingkuran at hindi mo ako pinabayaan. Alam niyo po, pagdating po ng Sabado ng gabi, lahat po ng kailangan bayaran ay bayad na po. Amen? Ganyan po kabuti ang Diyos. Kaya nga sabi ko nga, kapag magtitiwala ka lang sa Panginoon, hindi ka talaga niya bibiguin. Amen? Diba sabi po niya na ang lahat na nagtitiwala sa Kanya ay hindi mabibigo. Kaya ano man po ang dumating sa buhay po natin, negatibo man ito, pangit sa paningin nyo, pero lagi niyo po tatandaan ng lahat ng ito ay may dahilan. Amen? At lagi niyo po tatandaan na ang lahat ng yan ay magbibigay kaluwalhatian sa pangalan ng ating Diyos. Amen? Alam niyo po, ito pong pagkawala ng mister ko, hindi ko naging, bagamat masakit po, naging blessing po siya sa akin. Kasi, nung time po kasi na buhay po yung mister ko, hindi po ako talaga makahayo. Kasi nga po, dahil nga po may buhay, may asawa. Pero, sabi ko nga, Lord, inilagay mo na naman ako sa another level ng buhay paglilingkod ko. At naniniwala ko na maraming lugar mo pa ako pagdadala upang maipahayag ko kung gaano kakabuti. Amen? Kaya napapasalamat ako sa Panginoon dahil simula na po after mag-1 year na po siyang namatay. So alam ko may papagawa sa akin ng Panginoon at hindi lamang dito sa Pilipinas. Amen? Amen. Ayaw niyo maniwala. Mag-isa naman kayo. Amen! Palatakan natin ng Panginoon. Hallelujah. So nagpapasalamat ako sa Lord dahil nalampasan ko na po yung panahon ng pagluluksa. Naniniwala ko na ang Diyos ay meron pang gagawing mas higit pa sa buhay ko. Amen? Kaya palampakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sino pa pong nais magbigay ng papuri sa Lord? Hello? Ayan si nanay, kanina pa yung nakangiti. Palampakan nga natin ang Diyos sa buhay ni nanay. Praise the Lord! Magandang hapon sa inyo mga brother and sister. Hapon po. Isishare ko sa inyo yung pagkala sa atin ni Papa Jesus. Nung linggo, nagpaalam ako sa aking anak. Sabi ko, saba ko doon sa buwan. Sabi sa akin, sabi ko, pahingi man akong pera. Pinigyan ako niyang paglam-opere. Tapos sabi ko, kulang to. Wala akong pamasahe. Pinigyan akong 15. Balik 35 na. Tapos sabi niya, Ma, sige, ito ako niya. Sabi ko, Lord, tulungan mo akong makasamba ko doon sa San Juan. Sabi ko, tulungan mo ako, Lord, na makarating ako doon. Pasensya na kayo sa... Tama na. Praise the Lord, diba? Ginamit yung anak niya para bigay siya ng pamasahe para makapunta sa gawain ng Lord. Amen? Amen. Diba? Kahit 34 pesos lang po yan, blessing pa rin yan. Amen? May sino pa pong nais magbigay papuri, palakal sa Panginoon?
Yung mga nakangiti dyan. Hello! Ayan, sister. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Buhay po ba ang ating Diyos? Kung buhay, dapat buhay din ang palakpak natin. Amen? Tunay na po napakabuti ng ating Diyos sa aking buhay, sa ating buhay. Dahil po wala po na kayo mag-start na maglingkod sa Kanya, lahat po ng aking hinihiling sa Kanya, hindi pa po hinihiling, binibigay na ng Panginoon. Basta maglaan ka lang ng oras sa Kanya, at ikaw ay laging ang iyong isip ay laging nakatuon sa Kanya, manalangin sa umaga, mag-pray ka, magbasa ng Bible. Alam niyo po, lahat ng pagsubok, mapapagtagumpayan po ninyo. Amen? Amen! Hallelujah! Alam niyo ba mga kapatid, dumaan po ako sa may pito pagsubok mga kapatid. Pero, napagtagumpayan ko po na isang linggo. Dahil, yung pray po namin ni Pastor Ronald na 9 ng maga, alas 3 ng hapon, alas 8 ng gabi, natupad ko po yun. Tapos po, Bible po ko, 2 times po, at 2 times a day po. Ang sarap ng pakalas talaga pag nakapagbasa ng Biblia, lumalakas yung ating spiritual na pamumuhay. Kung tayo man ay may kabilisahan, nakalagay din huwag kang mabalisa sa anumang iyong daramtin, iinumin, kakanin. Dahil ibibigay ng Diyos. Ibig sabihin, pag tayo na nag-iisip sa atin na, ay, darating aking bayarin, may tuition fee, aking anak, ganyan. Pero pag ibigay sa Kanya, ang ating pasalamat at pagtiwala, walang imposible, lahat ibigay na ating Diyos. Amen! Amen! Alam niyo po mga kapatid, kahit po wala akong trabaho, hindi po ako nawawala ng pera. Amen! Alam niyo po kung bakit, ano po sikreto ko? Ang Diyos na may kayamanang ginuubos ang hinihinga ko. Pag may kailangan po ako, Lord, kailangan ko po ng ganito. Lord, ganito po, malapit na po ang tuition pinihabi. Alam niyo po, kikilos po siya. May gagamitan po siya instrumento para matugunan po yung pangangailangan ko. At yung mga anak ko po, mga lahat born again po lahat ng mga anak ko. At salamat sa Diyos, pati yung manugang ko, born again din. Sila po ikasal, ay sila po dalawa ay born again po Panginoon. Kaya po ang blessing sa kanila, lubos-lubos na, sunod-sunod ang biyaya sa kanilang dalawang anak na gwapo at maganda, mabait, matalino. Kompleto po at yung pangalan ko nga sa kanila. Sabi nga, pag nag-aalay ka ng oras sa kanya, kita nyo ang layo din dito. Napunta ko linggo-linggo. Tapos yung mga aking mami, mga hipag ko, pamangkin ko, mga atigori ko, tita ko. Niyaya ko po yung dito, galing pa po yung Bulacan Chaong. Pero alam niyo po, ang aking lang gumitiin, makaakay po ng kaluluwa dahil alam niyo po, ang premyo ng Panginoon sa isang kaluluwa lang, ipuloy mo ang anghel, ang papalakpakan, at ang humuli na ang Diyos ay nakapangyarihan sa lahat. Amen? Tuwalin nga pong napakabuti ng Panginoon, maglakad lang isang oras sa Panginoon. Pag uwi mo, may himala ng gagawin ng Panginoon sa iyo. Amen. Kaya hindi po ako nagsasawa. Kahit pa ang pagsubok yan, pag uwi ko sa amin, may pagsubok, ay walang magagawa yan. Kasama ko ang Diyos. Tama-tama nga po yung ating kinanta. Kasama natin ang Diyos. Hindi tayo mababalisa, malulungkot. Lahat, kompleto na po dito. Kaya kami mga kapatid, yung mga nag-aalinlangan pa, yung mga hindi nakaka-attend every Sunday, isipan na rin po nyo, lugi kayo pag hindi kayo matid ng gawain. Amen? Sapagkat lagi may nakala ng Panginoon pagkapala sa atin. Pupunta pa tayo dito, iniaalis ng Panginoon yung ating kahilingan sa Kanya. Sabi niya, ito si Brother Ian, ang kailangan ni Brother Ian ni ganito. Inihahanda na niya. Yung pamangkin ko po niyan, nakala na po ito yung Sunday dito sa akin. Sabi nga niya sa akin isang araw. Kagabi po, nag-text ako sa kanya. Chat, kagabi. Sabi ko, kasabahan mo ba ako? Sabi niya, ay naka-schedule na po daw ito yung linggo dito siya. Automatic. Pag-ring natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Let's go pong basahin ng 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Sabi po rito sa verse 12, no temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. Sabi po natin, God is faithful. He will not let you be tempted beyond
what you can bear. Sabi doon. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Amen? So wala pong pagsubok na dumating sa buhay natin na hindi natin kaya. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Amen? Kasi hindi naman po papayag ang Diyos na bigyan ka ng pagsubok na hindi mo kaya. Amen? At lagi po tatandaan na ang pagsubok po ay hindi galing sa Diyos. Ipinapahintulot lang niya yan. Kasi alam niya, kapag may pagsubok po, doon po nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. Di ba? Pag may problema tayo, sinong unang sabi nga ni sister, di ba? Kahit ano yung kailangan niya, tawag kagad siya sa Diyos. Amen? Kasi nga, tayo mga anak ng Diyos, di ba? Tayo po, nalala niyo pa nung bata pa kayo, di ba? Konting kibot, ma, pa, di ba? Tatay, nanay. So, ganun din po ang Diyos. Tayo pong mga anak niya, ang gusto ng ating Diyos na konting kibot, sa Kanya tayo agad tumatawag. Amen? Amen po ba? Amen. Sino po ito mga anak ng Diyos? Nasa kamay. Yan, tayo po ay mga anak ng Diyos, di ba? Kaya bigay natin the best sa palakpak para sa ating tatay. Amen? Hallelujah! Praise the Lord. Sino pa pong nais magbigay papuri, magbigay palangan sa Diyos? So wala na po at meron po tayong special number. Ating, ano ba, number or magbibigay po kayo ng kakanta po. Magsalita. Awit. Kakanta yun nga po. Praise the Lord. Tawagin po natin si brother. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
di kita pinapansin. Huwag mong kalimutan ang inaalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking hinihintay, tulad ng ginawa ko sa puso para sa'yo. Huwag mo sanang isipin, di kita pinamahal. Ang katotohanan ay minamahal. Hina naman ang palakpak. Sabi sa inyo yung palakpak niya. Amen. Amen. Harap muna sa katabi. Kamustahin mo yan? Kamayan mo siya. Kamusta ka na? Tagal natin din nagkita, no? Amen. Excited po ba kayo? Mukha namang hindi eh. Lalo nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi pagka napaka-prayerful mo talaga sa Diyos, napakamalambingin mo sa Ama, sa ating tatay, talagang hindi mo pa ibinubukas yung labi mo sa kakailanganin mo sa Diyos. Inihahanda na agad ng Diyos. Naniniwala ka ba doon? Taas ang kamay ng naniniwala. Yan, talagang dalawang kamay talaga kasi naniniwala kayo, no? Alam nyo, kagaya nito, hindi ko naman talaga hiniling sa Lord na maging bisita natin yan. Ating minamahal na kapatid. Kasi nung una, nahihiya ako. Kasi ang purpose talaga ng pag-uwi niya sa Laguna, sa Manila o sa Pilipinas is para umuwi lang sa Bohol. Kasi nga, para maka-attend siya sa wake ng kanyang mama. Tapos sabi, pumasok lang sa isipan ko, invite ko kaya si head pastor natin sa Laguna. Meron naman bumubulong sa akin, mahiya-haya ka naman, kaya lang umuwi yun para sa wake ng mama niya. Pero, yun talaga yung gusto kong mangyari. Sabi ko nga, bagamat nahihiya ako, pero sabi ko nga sa inyo kanina, ang Diyos, lagi laging alam ng Diyos yung, hindi pa nga natin iniisip alam na ng Diyos yung iisipin natin eh. Di ba niya alam yung gustuhin natin? Alam na niya ng Diyos yung ibibigay niya sa atin, di ba? Kaya nga, answered prayer tayo. Kahit hindi ako nag-request sa kanya na pastor, pwede ba dalawin doon sa Laguna? Siya na mismo yung nag-message sa akin, Pastor, ako ang mag-i-speak, ako ang speaker niya sa darating na November 29, di ba? Pinagpala tayo ng Diyos. Hallelujah. Amen. Harap sa katabi. Kapatid, handa ka na ba? Huwag kang tutulog, ha? Ano sabi? Okay, kung talaga handa na tayo, tatawagin natin ating minamahal na kapatid, ang ating pong head pastor na minamahal, Pastor Edmund Ogis. Palakpakan natin ang Panginoon.